Mapagpalang araw mga mi, kamusta kayo? Gawa muna tayo ng coffee crumble banana bread. Smash ako ng 3 banana at ito nga po pala ay lakatan at overripe ang mas pinili ko para mas lumabas yung aroma and syempre yung tamis ng ating saging. And after smash natin yan ng mabuti para walang buo-buo pag once na hinalo na natin siya at naging cake butter. At ito nga po talagang kailangan natin siyang smash ng ganito or piga-pigain ng ganito katulad ng ginagawa ko. Parang pagpiga ng ating mga nararamdaman once na nasaktan tayo. Uy, ayan na naman tayo mga mi. After natin magdurog ng ating lakatan, ito naman scramble tayo ng ating egg. Ayan, bale ito ay 4 na egg ang ginamit ko dito. Ayan, scramble natin ng maayos. Hindi na po ako gumamit ng mixer dito. Pwede na tong tinidor lang. Pwede na. Oh. And after nun, nag-prepare nga po pala ako. Mas inuna kong prepare itong buttermilk. Kahit anong klase ng gatas ay pwede. Bale, ito ay 1 cup na milk and 2 tablespoon na vinegar. Tapos yun, nirest ko muna habang ginagawa ko nga po yun, ay may nakahanda na akong buttermilk. And then, nilagay ko na rin po yung ating egg sa ating minash na lakatan. And then, after nun, naglagay ako ng 2 cups na sugar. Brown sugar ang ginamit ko. Yan. And then, 2 teaspoon na vanilla. Bale, ginawa ko ng 4 ito kasi dinoble ko nga po pala ang ating ingredients kasi nga mas maraming akong ginawa nitong araw na to na coffee crumble banana bread. Ayan, nagdagdag ako ng 2 teaspoon vanilla. And then, after po nan, naglagay ako ng 2 teaspoon instant coffee. Kahit anong klase ng kape ay pwede, pero para sa akin, mas masarap, syempre, ang Nescafe. Nescafe, baka naman po, galawin ng baso. Naglagay na rin po pala ako ng oil dyan. Ang nilagay kong oil, kung wala kayong vegetable oil, pwede ang palm oil or canola oil. 1 cup ng vegetable oil ang nilagay ko mga mi. And then after nyan, haluin natin ng mabuti para mag-incorporate ang lahat ng wet ingredients. Ayan, haluin muna natin. Kahit hindi ka na gumamit ng mixer, pwede kasi madali lang naman siyang haluin. And parang mas okay para sa akin na hindi na gumamit ng mixer kasi minsan na over mix ko siya and hindi nagiging maganda yung kinalalabasan. Kasi nangyari na sa akin yan before, kaya ito mas okay na sa akin na wire wrist na lang ang gamitin ko. Ayan, haluin natin ng mabuti. Yan, para mag-incorporate pati yung sugar, yung oil, lahat ng wet ingredients mga mi. Ayan, then after nya, naglagay na nga po pala ako ng 3 cup ng APF or all-purpose flour. Yan, syempre i-sift muna natin siya mga mi bago natin siya ilagay. Na-sift ko na nga po pala yan. And then haluin natin ng maigi. Parang hindi po pala APF ito, parang yung buttermilk pala to mga mi. Ayan, nagkamali na tayo. Ayan, buttermilk pala po ang nilagay ko. Muntikan ko na nga makalimutan pala ito. Kasi, ayan, wag natin kalilimutan na mailagay or wag mailagay ang ating buttermilk dahil importante yan sa ating ingredients. And then, after nun, yung sift nating APF na sinasabi ko kanina, ayan, nilagay ko na. Pagpasensyaan nyo na po kung may tahol ng aso, hindi mapipigilan dahil may mga Shopee na dumarating. Ayan, talagang tatahulan sila ng aso. And then, after nga niyan, nilalagay ko pa yung, kasi dahil 3 cups ang kailangan ilagay na APF. Ayan, lagay natin siya. And then, after nyan, maglalagay tayo ng 2 teaspoon na baking soda and baking powder. Parehas na 2 teaspoon yon mga mi. And dapat na sift din natin siya ng maayos kasi minsan ang baking soda may mga buo-buo. Kaya dapat talaga ma-sift natin sila ng maayos dahil pagka hindi natin na-sift ng maayos yan, may buo-buo, pwedeng maglasa or hindi madudurog yung mga buo-buo yun, tapos maglalasa sa ating mga cakes or pastries. Ayan. Pwede na yung 2 sift lang, okay na. Pero kung gusto nyo na 3, 4, depende sa inyo. Kung hanggang kailan nyo gusto mag-sift. Nasa inyo. Bahala kayo, malalaki na kayo.
'Di ba? Naloka rin ako sa pinagsasabi ko. Ayan. Anyway, tapos after po niyan mga mi, 'di ba ang tagal? Naglagay na rin po pala ako diyan ng pinch of salt. Pinch lang mga mi. Basta kaunti lang na salt. Ayun. And depende sa inyo kung gusto niyo maglagay ng dark chocolate. Ayan. Kasi yung ako, parang naubusan na ata ako ng dark chocolate. Raisin ang nilagay ko dito, mga mi. Kahit ano naman pwede nyo ilagay. Walnuts, kung anong available lang meron kayo sa kitchen nyo. Ayan, haluin natin ng maayos yung ating butter. Ayan. And then, para mag-incorporate yung ating mga wet and dry ingredients, yan, haluin natin. Kahit hindi na tayo gumamit ng mixer, mga miha, para hindi lang ma-overmix ang ating cake butter. Ayan. Kasi mahirap pagka na-overmix, parang magiging ano siya iba yung texture niya, hindi magiging bread. Hindi siya magiging fluffy, hindi siya magiging soft, para siyang magiging basta ibang klase yung magiging texture niya. Kaya sundin nyo mga mi yung aking mga sinasabi, wag matigas ang ulo. Kasi based on my experience na talagang naranasan ko, kaya syempre nakakapanghinayang lalo na sa ating mga ingredients. Napakamahal pa naman ng bilihin ngayon, hindi biro, lalo na ang mga ingredients ng cakes and pastries. Ano ba yan? Nabubulol na ako, 'di ba? Ayan, gumamit ako ng aluminum foil. Ito ang ginagamit ko pag once na nagbebenta ako ng banana loaf. Yan. After natin maglagay ng ating coffee crumble banana bread or yung cake butter natin, gumawa naman ako ng toppings. Ito yung crumble. Paggawa po pala nito ay kailangan natin ng 1/4 cup ABF or all-purpose flour, 1 cup brown sugar, then konting salt, pinch of salt lang, mami, then 2 tablespoon melted butter. Make sure na melted talaga yung ating mga butter. At ito na mga mi, natapos na ang ating coffee crumble, banana bread. Ang ganda ng itsura niya, no? Pwede kayong magdagdag ng ingredients dyan mga mi kung gusto nyo. At ito nga po pala ang texture. O, diba? Sabi ko sa inyo mga mi, soft and fluffy siya. Napakasarap. At yan, pinipisil-pisil ko pa nga yan. Ayan. Masarap siyang i-partner sa kape. At ito nga po pala ang ating bagong packaging or plastic or lalagyanan. Diba? Ang cute niya. Pag gusto nyong umorder, meron yan mga mi sa Temu. Yun lang mga mi. Salamat and God bless. Thank you!